ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bukas na umaga ay inaasang tatama sa Bicol Regional Tropical Storm Glenda. Alamin natin ang latest tungkol sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Rafi, Pia, patuloy nga sa paglapit sa Bicol Region ang Tropical Storm Glenda. At dahil dyan, itinaas na ang Storm Signal number 2 dyan sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. At Signal number 2 po, ibig sabihin yan mga kapuso, yung mga lugar na binanggit natin makakaranas ng hangin mula 60 hanggang 100 km per hour. Kaya na pong bumunot yan ng medyo malaking puno, yung lakas ng hangin. At yung pong storm surge o yung pagtaas ng karagatan, sanhi ng malakas na hangin at yung pong epekto ng storm, posible pong maranasan niya. Kaya pinag-iingat natin yung mga kapuso nating nakatira sa mga baybaying dagat. Signal number 1 naman sa probinsya ng Masbate, kasama ang Burias at Ticao Island, Marinduque, Quezon, kabilang ang Polillo Island, yan pong Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Southern Aurora at dito po sa Metro Manila. Sa Visayas, signal number 1 naman dyan sa Northern Samar. So ang mga lugar na ito ay makakaranas naman ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras sa mga susunod pong oras. At posible pong makabunot siya ng medyo malilit na puno. Yung mga bahay na gawa sa nipa at tugon, pwede pong matanggalan ng bubong. At yung pong signal number 1 at 2, pinag-iingat po natin yung ating mga puso dyan sa posibleng pagbaha at landslide. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Glenda, 620 kilometers dyan sa may silangan ng Virac, Catanduanes. At taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 95 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot na ng 120 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 28 kilometers per hour. At base sa pinakahuling track ng pag-asa o ng The Weather Company, bukas po ito inaasahan na tatama dito sa lalawigan ng Catanduanes. Pagkatapos ay, araw po ng Martes yan, tatama dito sa may Catanduanes, dadaan yan ng Bicol Region, itong mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, dyan sa may Southern Quezon, probinsya ng Laguna, at dito sa Metro Manila, posible po tayong daanan yan, didiretso ng Bataan, patungo ng Zambales, papalabas ng West Philippine Sea. At nabanggit niyo po yung posibleng pagtama sa Metro Manila. Siyempre, forecast pa lang naman po ito. Ano po yung likelihood na talagang o yung percentage na talagang tatama dito sa Metro Manila? Tsaka ano yung mga factors para ito'y lumihis man na Mang Tani? Rapi, sa ngayon kasi halos dire-diretso yung takbo nitong si Glenda pa westward. So mataas ang posibilidad na dito muna yan tumama sa Bicol Region. At pangkaraniwan kasi, Rapi, pag yan ay tumama sa Bicol Region, kahit hindi tayo daanan direkta itong Metro Manila, ay pwedeng north or a little bit south nitong Metro Manila dadaan. Kaya medyo mataas, Rafi, yung posibilidad na talagang daanan yung Metro Manila. Kaya ngayon pa lamang ay pinag-iingatan natin. So mula umaga yan ng Martes hanggang sa gabi ay mararamdaman yung epekto nitong bagyong si Glenda. At bukas ng umaga nga, Miyerkules ng umaga, nandito na yan sa may Zambales, Bataan area, papalabas ng West Philippine Sea. Yan ay kung hindi magbabago, Rafi, yung kanyang bilis na 28 kilometers per hour at movement na westward. At dahil din dyan sa bagyo na yan, makikita natin dito sa ating wind map, hindi lamang Metro Manila, hindi lamang Bicol ang posibleng makaranas ng hangin yan. Itong kulay, rosas, yung Palawan, Mindoro, dito sa may Panay Island, posible rin makaranas ng malakas na hanging habagat at maging dito sa Northern Luzon. So, yung mga binanggit nating daraanan ng bagyo, yun lamang yung sentro. Pero yung hangin yan ay mararamdaman halos sa buong Luzon, Northern Luzon, hanggang dito sa may bahagi ng Western Visayas. At dahil din sa epekto ng bagyo, ay pinag-iingat yung ating mga kapuso dito sa Eastern Seaboards of Luzon and Visayas, sanhi po ng malakas na alon na dahil dyan sa papalapit na bagyo. Kaya wag muna pong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat dito sa binanggit nating mga seaboards. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.